What's up mga ka-spring shots? Ngayon, pag-usapan natin itong bench press. Alam nyo ba, nung kabataan ko, talagang puhunan ko ang aking katawan. Isipin nyo mga ka-spring shots, kayang-kaya kong bumuhat dati ng 200 pounds. Eksaktong bigat yan ha. May spatter pa. Nakaka-4 na reps tayo noon. Pero pagdating sa 100 pounds, kayang-kaya ang 12 reps. Parang nilaro-laro ko lang noon, mga ka-spring shots. Bakit kailangan natin ng malaki ang katawan? Kasi nga, nasa showbiz tayo noon. Kung mapapansin nyo ang mukha natin, pang kontrabida talaga. Pang goons talaga ako. Mapapelikula man o sa TV, tayo yung laging nanggigigil sa bida eh. Sabi ko nga noon, handa na akong bugbugin ang bida. Basta siguraduhin nilang kasya ako sa frame. Pero seryoso na to mga ka-spring shots. Dumating ako sa puntong kailangan mamili. Maaga ako nag-stop sa showbiz. Bakit? Kasi hindi biro ang pagsasabayin ang dalawang mundo. Ang pagiging lingkod bayan sa gobyerno at ang puyatan sa set ng showbiz. Mahirap yung nasa opisina ka sa umaga, tapos sa gabi, kailangan mong maging masama sa harap ng kamera. Baka pati sa boss ko, sa gobyerno, magawa ko yung script ko eh. Mahirap na, di ba mga ka-spring shot? Mas pinili ko ang trabaho sa gobyerno. Bakit? Simple lang. Future at benefits. Sa showbiz, sikat ka ngayon, bukas may bago na. Pero sa gobyerno, may stability. Isinantabi ko muna ang pagiging star para sa pangarap na maging pensyonado balang araw. Sa showbiz mga ka-spring shots, pagkatapos ng cut, tapos na. Pero sa gobyerno, pagkatapos ng mahabang serbisyo at pagdating ng retirement sa 2028, doon pa lang ang simula ng tunay ng action ko. Ang relax ng buhay, pensyonado ka na. Pa-relax ka na lang, pa-easy, pa-kuya-kuyakoy. At syempre, tuloy pa rin ang pag-aalaga sa katawan. Sabi nga nila, aanhin mo ang kasikatan kung pagtanda mo ay rayuma lang ang kasama mo. Kaya ngayon, mga ka-spring shots, kahit hindi na tayo napapanood sa TV na nambubugbog ng bida, dito sa gym, tayo pa rin ang bida sa sarili nating kwento. At least dito sa gym, yung barbell lang ang mabigat, hindi ang desisyon sa buhay. Kaya sa mga nagtatanong kung nanghihinayang ba ako, hindi po. Masarap ang may siguradong bukas. Habang malakas pa ang tricep natin, hanggang sa susunod na vlog, mga ka-spring shot, keep lifting, stay stoic, at huwag kalimutang mag-subscribe mga ka-spring shots. Continuation mga ka-spring shots. So, eto naman, ang tawag sa exercisyong ito ay standing overhead triceps extension gamit ang isang S-bar. Dahil sa nakatayo ka at ibinababa ang bar sa likod ng iyong ulo, so nakafocus ito sa pag-target ng iyong triceps. Ang kalamnan sa likod ng iyong braso, yun na yun. So, particular na ang tinatawag ng long head ng muscle na yun. Dahil sa S-bar, ang gamit mo, so mas natural ang comfortable ang anggulo para sa iyong mga wrist
kumpara sa diretso na barbell. Nasimulan mo ito sa taas, sa itaas, kumbaga fully extended, at ibinababa ang bar sa pamamagitan ng pag-bend ng iyong siko hanggang sa likod ng iyong batok. Dapat maganda ang control mo sa bar. Siguraduhin lang na manatiling diretso ang iyong likod at huwag hayaang bumuka ng husto ang iyong mga siko palabas para mas epektibo ang tama sa muscles. Ito naman mga ka-spring shots. Ang tawag naman dito sa ejercisyong ito ay standing S-bar bicep curls. So ito ang classic na galaw para palakihin at patigasin ang biceps, ang harapang bahagi ng iyong braso. Dahil S-bar ang gamit mo, mas comfortable ito sa iyong mga pulso, wrist, kumpara sa straight bar. Kaya mas nakaka-focus ka sa pag-squeeze ng muscle. Siguraduhin na ang iyong mga siko ay nakadikit o malapit lang sa iyong tagiliran. Huwag silang hayaang umabante ng sobra para bicep lang talaga ang gumagana. Ibaba ang bar ng dahan-dahan hanggang sa halos diretso na ang braso para mabanat ang muscle. Tapos i-curl pa itaas ng mabilis at pigil. So, iwasan ang pag-ugoy ng katawan. Ang paggamit ng stoic discipline dito, yung kontroladong galaw, ang mas magbibigay ng magandang resulta sa kamera at sa muscle. That's it. Sa next vlog uli. So, see you around mga ka-spring shots.